Magandang araw sa ating lahat. Tayo magtutungo na sa Aralin 9 na may topic o paksa na bibliografiya. Ano nga ba ang bibliografiya o talas-sanggunian? Gaya ng mga na-discuss natin nung nakaraan, ang topic natin about plagiarism, yun ang isa sa ating um, na isa sa mga dapat nating hindi gawin. 'Di ba? Dahil nga bilang researcher, meron tayong mga responsibilidad, meron tayong mga tungkulin bilang mananaliksik. Ngayon, tuturuan ko kayo paano ba gumawa ng isang bibliografiya o talas-sanggunian. Dito po makikita kung saan mo nakuha yung mga datos. Maaring sa aklat, sa journal, sa pahayagan, magazine, pelikula, telebisyon, dokumentaryo, social media, at marami pang iba. Marami tayong pwedeng kuhanan ng ating mga RRL, RRS, introduction, o mga nakapaloob sa ating research. 'Di ba? Siyempre, mas maganda na mas marami tayong makukuha. Dahil dito, mas mapagtitibay natin ang ating research. Ano ba ang nilalagay natin sa bibliografiya? Yung writer or yung author, kung kailan sinagawa o kailan isinulat, or kung kailan pinublish, saan, anong publisher, kung sa internet naman yon, anong link, kung saan to pwedeng mahanap. Okay, ito po yan. Ano pa, yung mga pamagat ng libro. Okay? Sa bibliografiya, dito natin binibigyan ng halaga ang ating mga kapwa researcher dahil binibigyan nyo sila ng halaga na i-credit ang kanilang mga akda. Magtungo naman tayo sa paghahanda ng pansamantalang bibliografiya. Maaring kung tayo ay gumagawa ng research, maaring tayo ay mahirapan, tayo ay maguluhan kung samot-saring link, samot-saring libro, samot-saring writer ang ating pinagkuhanan. 'Di ba? Sabi nga natin, the more the merrier. Mas maraming nakukuhang impormasyon about sa inyong paksa ay mas okay. Okay. Kung ngayon, kung ang inyong mga pinagkuhanan ay hindi nyo naman mababalikan, ito yung pansamantala nating ginagawa. Okay? Pero nung panahon ko kasi, college and senior high school, nung kami pinagawa ng research, meron ako isang ginawang GC na doon nakalagay lahat ng aming link na pinagkukuhanan. Dahil doon, mas madali naming makukuha yung mga link kung saan namin kinanap or nakuha or nakalap yung mga datos. Yun nga lang, medyo matrabaho siya kasi puro link lang. Kumbaga, hahanapin pa namin yung writer, hanapin pa namin yung taon. Kaya, meron akong in-assign na isang miyembro ko na gagawa nung reference para mas mapadali na kada send, gagawin agad yung pinaka reference para mas madali and hindi na yung maiipon tsaka ka lang gagawa, di ba? So ano ba yung pansamantala nating ginagawa sa paggawa ng bibliografiya? Maghanda daw ng index card na pare-pareho ang laki. Karaniwang 3x5 pulgada ang ginagamit ng iba. Okay? Mostly, gumagamit mo ng index card. Pwede din yun. Yung index card kasi, dito natin inalalagay yung saan natin kinukuha. Okay po? Dito natin isinusulat yung mga impormasyon kung saan natin nakukuha yung mga nilalagay nating mga impormasyon o mga datos sa ating research. Okay? So, dito, ang ganitong paghahanda ay makatutulong para paggawa ng pinal na bibliografiya. Ngayon, kapag kayo ay tapos na, nakuha nyo, final na yung paggawa nyo ng research from chapter 1 to chapter 5, ang gagawin nyo na yung reference ninyo, kung yan ay nakasulat sa index card, kumbaga ito po itatype nyo na, sunod-sunod na siya. Okay po? Kumbaga, hindi na kayo maghahanap, hindi nyo na babalik-balikan pa. Ang mangyayari sa inyo,
Nasa index card, type na lang kayo ng type hanggang sa matapos nyo yung reference. And ito din is ayos ang index card ng paalpabeto ayon sa may akda na iyong sanggunian. Maaari itong ilagay sa kahon, folder, or sobre. Okay? Mostly, ang ating ginagamit sa ating reference ay surname first. Kung ngayon, magsisimula syempre kayo sa letter A hanggang Z. So, it means po, ito po ay dapat pa-alpabeto. Sunod-sunod. Kaya kung kayo ay gagamit ng index card, mas mainam na yung index card na to ay pang A to C. Ito naman ay D, E, F. Okay? So, ibig sabihin, nasusundan ninyo pagka napuno na, kumbaga, gagamit kayo ng another index card hanggang sa nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod, mas madali na sa inyo sa bandang huli. Okay po? So, dito naman may iba't iba tayong paraan ng pagsulat ng bibliografiya. Ano-ano nga ba yun? Meron po tayong APA, MLA, and Chicago Manual of Style. Ang ating APA or tinatawag nating American Psychological Association. Meron din tayong MLA o ang Modern Language Association at ang Chicago Manual of Style. Okay, ngayon i-discuss natin ang pinagkaiba-iba ng tatlo. Meron tayong ilang konsiderasyon sa pagkuha at paggawa ng tala. Gumamit ng isang index card para sa isang kaisipan o ideya. 2. Tiyaking may pamagat at pahina ang aklat na pinagkukuhanan ng tala. So, dapat syempre may pamagat, merong pahina. Kung kayo ay gagamit ng libro, ng magazine, ito po ay malamang meron po dapat pamagat. Meron din dapat pahina kung saan page mo kinuha yung iyong datos o impormasyon. At next, mas magiging maayos kung isa lang ang sukat ng note card o index card na gagamitin. Maaaring sukat ng note card or index card ay karaniwang 3x5, 5x8, 4x6 para sa mga tala. Siyempre, mahirap naman yung meron 3x5. Tapos may isa na 5x8. Maganda sana kung 3x5, 3x5 lahat para mas maayos at mas organized. Di ba po? Next, number 4. Upang madaling matukoy ang mga sanggunian, ilagay ang mga datos ng sanggunian sa note card. Sa kanang itaas na bahagi ng note card ay isulat ang author, pamagat ng sanggunian, kung ito ay sa aklat, sa journal, website at iba pa. Sa gitna ng pamagat ng tala at sa itaas ng kaliwang bahagi naman ito ang pahinang pinagkuhanan. For example po, ito ang ating index card. Itong sa gilid na to, ito ay ang ating mga author. Paano ba po tayo gumagamit ng et al pagka marami po ang ating manunulat or ang author? Next, ito po yung pahina. At ito yung ating pamagat sa ating gitna. Okay po? Next, maaari rin gumamit ng code upang tukuyin ang sanggunian. Ang sistemang ito ay gumagamit ng titik at numero upang maging code sa note card. Depende po sa inyo kung kayo ay gagamit ng code. Okay po? Nasa inyo po para siguro dahil hindi nyo nakakailanganin magsulat na napakahaba. Ngayon, kung kayo ay gagamit na ng code, alam nyo na sa sarili ninyo kung ano yun o kung saan nyo yun hahanapin. Okay po? Next, tiyakin ang uri ng talang gagamitin. Ang uri ng tala ay magiging batayan ng isang maayos at sistematikong pagsasaayos ng mga tala. Meron po tayong iba't ibang uri ng tala. Next, meron po tayong number 1, meron po tayong direktang CP. Okay? Pag po sinabing CP, ito po ay ginagamit kung isang bahagi lamang ng akda ang nais CPE. Sa paggamit ng direktang CP, kinakailangan lagyan ng panipi ang bawat nakuhang tala. Sa direktang CP po, meron po tayong ginagamit na quotation mark. Ito po yan. Okay, ito siya. Di ba pag naglalagay tayo ng ganyan, mostly, ang nilalagyan po natin yan ay sinabi ng isang tao. And then, for example, maganda sa Luneta Park. Meron pong quotation mark yun, sabi ni Christine. So, ibig sabihin po, direktang CP kasi dinirekta. Ginamitan nyo lang siya ng quotation mark. Alam nyo kung ano yung sinabi ni Christine. Okay po? Ito po ay quotation
citation. Okay po, yun po yung direktang CP. Ngayon, pag sinabi nating buod ng tala, ginagamit ito kung nais lamang gamitin ay ang pinakamahalagang ideya ng isang tala, ginatawag itong synopsis. Pag sinabi po buod ng tala, hindi nyo mo kinukuha yung buo. Ibig sabihin, kinukuha mo rin mahalagang ideya ng isang tala. Okay? So, ibig sabihin po dito, sa direktang CP, yung mismo sinabi. Pag sinabing buod ng tala, ito yung mahalagang ideya lang doon sa mismo tala. Next, sa presi, ginagamit ito ang buod ng isang tala. Sa paggamit ng presi, pinapanatili nito ang orihinal na ayos at ideya at ang punto de vista ng may akda. Ito po ay buod ng isang tala. Yun nga lang po, yung orihinal na ayos ng ideya, yun ang gagamitin mo. At yung punto de vista ay hindi po nabago. Ibig po sabihin, yun pa rin po ang punto de vista, hindi na bago ang ibig sabihin at ang kahulugan nun. Okay? Nasa original po na ayos. Ma'am, bakit po ganun? Sabi dito, buod ng tala. Tapos dito sa presi, buod ng isang tala. Dito po sa presi, yung po original na ayos. And then yung dun sa buod ng tala po, yung mahalaga lang ang kinukuha mo. Okay? Pag CP ng CP, maaaring gamitin ang sinipi mula sa isang mahabang CP. Sa ganitong uri ay gagamitin din ang panipi. Ibig sabihin, paikli po ng paikli. Okay? Kinukuha nyo lang sa isang, maaaring gamitin ang sinipi, yung quotation, sa isang mahabang CP. Kumbaga, kumuha ka sa isang CP. Okay po? Kumbaga, kumuha ka sa isang CP. Tapos, sinipi mo pa. So, medyo, kinukuha mo lang yung mga mahalagang impormasyon na nakapaloob sa CP. Okay, ito po ay ginagamitan ng panipi. Ang ating panipi ay ito po, quotation mark. So, sa isang loob ng panipi, sa isang paloob doon ka kumuha. Okay? Again, doon ka po kumuha sa direktang CP na pinagkuhanan mo. Okay? Pag po naman sinabing hawig o paraphrase, isa itong hustong paglalahad ng mga ideya gamit ang higit na payak na salita ng mananaliksik. Okay? Ito po ay hindi na bago sa inyo ang pagpaparaphrase. Again, ito po ay hustong paglalahad ng ideya. Yun nga lang po, minsan, meron na po tayong ginagamit ditong sarili nating salita o mas simple po yung salita o payak yung salita na ating ginagamit. Pag naman sinabi pong salin o sariling salin, ito ay ginagamit sa mga pagkakataon na ang mga tala ay nasa wikang banyaga. Ito ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa iba pang wika. So dito, gaya po ng pinagagawa ko sa inyong research na from English, gagawin niyo po siyang Filipino. So, ito ay nasa wikang banyaga or isang ibang wika, and then ito po ay ito ay paglilipat ng ideya mula sa isang wika tungo sa isa pang wika. Siyempre, dapat ito po ay hindi din sana nababago yung kahulugan nun. Baka kasi mamaya, kakapalit ninyo ng wika papunta tungo sa iba pang wika, nangyayari, naiiba na yung ibig sabihin. Dapat po hindi. Okay po? Next, pagsulat ng pinal na bibliografiya gamit ang Chicago at APA format. Narito ang mga impormasyong isasama sa bibliografiya kung ang sagunitan ay aklat. Again, ito po una nating pag-aaralan ay paggamit ng ating bibliografiya pag tayo po ay gumagamit ng aklat. Tala tungkol sa may akda, tala tungkol sa pamagat, at tala tungkol sa publikasyon, yung nag-published. Okay? Pag po sinabi natin Chicago, okay, ito po yung ating Chicago. Nakahan natin para nakikita po ninyo. Okay. Pag po Chicago, ihanay ang tatlong pangkat ng impormasyon. May akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Uunahin ang apelido ng may akda, isulat ng buo ang pamagat ng aklat, maging ang subtitle. Okay, mamaya po ipapakita ko yung example. Okay? Paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Ano ba yung tatlong pangkat ng impormasyon? Yung may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Meron po tayong paghihiwalayin ng tutuldok, ang lugar ng publikasyon at publisher, paghiwalayin ng kuwit ang publisher at taon ng publikasyon, naka-italicize ang pamagat ng aklat.
ginagamitan ito ng hanging indention. Pag naman po sinabing APA, ihanay ang tatlong pangkat ng impormasyon. Meron tayong may akda ulit, pamagat at tala ng publikasyon. Next, uunahin ang apelido at susundan po ng initials ng may akda. Isusulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong. Isulat ng buo ang pamagat ng aklat, maging ang subtitle. Paghihiwalayin ng tutuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Naka-italicize ang pamagat ng aklat at ginagamitan ito ng hanging indention. Magtungo naman tayo sa ating halimbawa. Meron po tayo ditong Chicago and APA. Kung matatandaan po ninyo, ang ating halos ginagamit ang ating APA. Okay po? So dito, kung makikita ninyo, meron po tayong Dayag Alma M, Lakbay ng Lahing Pilipino 3, Quezon City Phoenix Publishing House 2014. Gaya po ng ating sinabi dito sa ating Chicago and APA kanina, highlightan natin. Yan. Okay. Okay. Sabi, meron tayong tatlong pangkat. Yun po yung ating may akda o yung author. Meron po tayong pamagat at ang tala ng publikasyon. Okay? Ano ba ang tatlong pangkat natin dito? Ito, Dayag Alma M. That is the may akda. Pamagat, Lakbay ng Lahing Pilipino 3. Quezon City Phoenix Publishing House ay ang ating tala ng publikasyon. Unahin daw ang apelido, nauna ang Dayag. Next, isulat ang buong ang pamagat ng akda, Lakbay ng Lahing Pilipino 3. Paghiwalayin ang tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. 1, 2, yung 3 po yung nasa dulo to. Ito yun, okay? Paghiwalayin din ng tutuldok ang lugar ng publikasyon, ang Quezon City, at ang publisher, which is the Phoenix Publishing House. Paghihiwalayin naman po ng kuwit ang publisher at ang taon ng publikasyon. At ang naka-italicize po dito, yung pamagat, at ang hanging, ginagamitan ito ng hanging indention. Okay po? So dito, proceed naman po tayo sa ating APA. Sabi sa ating APA, ito po ang ating APA, yan. Ito po. Ihahanay ulit natin sa tatlong pangkat. Ano po ba ang tatlong pangkat? May akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Yun nga lang, ginamit po natin dito apelido at ang initials ng may akda. Ano po ang initials natin? Yung A at M, yung Alma M. At ang taon ay nakita dito. Again, isusulat na po ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong. And next po, isusulat ng buo ang ating title ng naka-italicize. Susunod po, paghihiwalayin ulit ng tutuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Okay po? So, it means po dito, kung makikita ninyo, ginamitan lang siya ng tuldok. Okay po? And also, ginagamit din po natin sa ating APA ay tuldok. Baka po ito ay typo lang po. Okay, paghihiwalayin po ang tuldok ang tatlong pangkat. Okay, Dayag AM, Lakbay Lahing Pilipino 3, Quezon City, Phoenix Publishing House. Okay po. So, dito, ang gagamitan lang natin ng tutuldok, yung Quezon City, tutuldok, Phoenix Publishing House. Ito po ay na-typo lang. Again, ang ginagamitan lang po natin ng tutuldok, paghihiwalayin po natin yung lugar at ang publikasyon. Okay po, sa APA, yan po ang lagi natin ginagamit. Kaya ginagamitan din dito ng hanging indention. Kung titingnan ninyo, ito ay hindi naka-indent. But then again, sa ating reference po, dun po sa una, hindi siya naka-indent. Ang naka-indent po yung pangalawang linya. Okay po, kumbaga, dito, hindi, example to. Ito, hindi siya naka-indent. Dito yung indention. Dito yung indention sa pangalawa. Okay? Ito ay nakahang. Proceed naman tayo pagka may dalawang akda. Okay? Julian, Eileen B. at Nestor S. Lontok. Lakbay ng Lahing Pilipino 4, Quezon City, Tutuldok, Phoenix Publishing House, 2015. Dito naman sa isa, kung titignan ninyo, initials, Julian A. B. And gumagamit po tayo ng simbolo na and or ng at.
NS Lontok 2015, nauna ang ating taon, nakapaloob sa ating panaklong. Lakbay ng Lahing Pilipino 4, Tuldok, yun po ang ating pamagat na naka-italicize. Quezon City, Tutuldok, Finis Publishing House, dun po ang ating Tuldok. Okay po? O titignan ninyo, mostly nagkakaroon lang po ng typo dito. Hindi ko siya ma-edit kasi ito ay picture. Okay po? Dito ang ating period. Yan. Yan ang ating period. Author, title, publisher. Author, title, publisher. Ginagamit ang ating tutuldok sa lugar, and then ang ating publikasyon. Pansinin na ang pagsulat ng ikalawang pangalan ay isinusulat ng buo at nauuna ang pangalan kaysa apelido. Kung titingnan nyo ito, Julian Eileen B. Ito po ang naunang surname. Ginamitin ng at nauna na dito ang first name. Yun po ay sa Chicago. Pag po sinabi natin sa APA, at dito naman tayo, dito tayo laging pinapagawa. Okay? Pansinin na sa pagsulat ng ikalawang pangalan ay nauuna din po ang initials kesa sa apelido. Kumbaga dito buong Nestor S, ito po NS Lonto. Okay po. Pag naman higit sa dalawa ang may akda, doon na po natin po napasok ang ating et al. Sa Chicago. Dayag Alna et al. Pinagyamang plumaten ang ating title. Quezon City, Tutuldok, dahil ito ay lugar. Publishing House, 2015. Okay? Next, Julian A.B. initial. And Lontok N.S. 2015, Lakbay ng Lahing Pilipino 4, Quezon City, Tutuldok, Phoenix Publishing House. Kung makikita po ninyo ang Chicago, pansinin na sa pagsulat ng ikalawang pangalan ay sinusulat ng buo at nauuna ang pangalan kaysa apelido. Okay? Ito ay dito. Hindi lang siguro ito na edit. Ito po, ito. Ay ito din. Pero kung titignan po ninyo, ginamitan na po natin ito ng et al. So, it means po, again, wag nyo nang pansinin ito. Wag nyo itong pansinin. Kinapi-paste lang to. Again, hindi ko ito may edit dahil ito yung naibigay sa akin. And, picture siya. Okay? So, dito, hindi po gumamit ng pangalan sa sumunod. Et al. Na po ang ating ginamit. Pag naman po APA, pansinin na sa pagsulat sa ikalawang pangalan, ay nauna na ang initials. But then again, hindi po nauna ang initials. Ito po, nauna po ang ating surname, initials, and surname, initials. Wala pong et al. Dito. Huwag niyo pong pansinin ito. Okay? Ito. Huwag niyo na itong pansinin. Next, kundi nabanggit ang may akda o anonymous ang nakalagay sa title or page, ang pamagat na lamang ng aklat ang isinusulat sa bibliografiya. Ang pamagat ang gagamitin sa alpabetisasyon. Di ba po i-alphabetize natin siya? But then again, meron po tayo mga libro, may mga link po tayo na hindi natin nakikita ang ating author. Kaya, ang ginagamit lang po natin dito, yung mismong title po ng ating libro. Kung ito po ang title ng libro, The Plight of Filipino Teachers, period, Cavite City, Tutuldok, ito po ay lugar, Grayson Publishing House, comma, and then ito po ang ating taon. Okay, next, ang ating APA, yung ating title is The Plight of Filipino Teachers. Sa loob ng ating panaklong, ang ating taon, Cavite City, Tutuldok, Grayson Publishing House, Tuldok. Yun po ang ating ginagamit sa ating aklat. Okay? Paano naman po pagka-periodical? Tumutukoy ito sa anumang publikasyon ng regular. Narito ang mga impormasyong isasama sa bibliografiya kung ang sanggunian ay periodical. Tala tungkol sa may akda, tala tungkol sa artikulo o pamagat ng artikulo, and tungkol sa publikasyong kinabibilangan. Ano naman kailangan natin? Pangalan ng periodiko, bilang ng volume, bilang ng issue, ang ating petsa, at mga pahina ng buong artikulo. Mostly, yung taon ang dapat natin sinasaalang-alang dahil minsan, may mga taon tayo na minsan, di ba, kailangan 5 years from now, ganon. So, dito sa ating Chicago and APA, ano po ba ang ating makikita sa Chicago? Ano na naman po ang ating makikita sa APA?
Okay, ihanay ang tatlong pangkat. Meron po tayong ulit na may akda, pamagat at tala ng publikasyon. Uunahin ulit ang ating apelido. Okay, ito siya. Okay? Paghiwalayin ng tuldok ang tatlong pangkat ng impormasyon. Ilagay sa panipi ang pamagat ng artikulo, naka-italisay sa pamagat ng periodikal, nakapanaklong ang taon at petsa, at inilagay rin ang tono o volume at bilang ng issue. Okay, ito. Titingnan ninyo, ihanay po, again, may akda. Del Rosario, Mary Grace G. Okay? Apelido, pangalan, nakabaloob po sa ating, okay, nakahiwalay po ng tuldok. Tatlong tuldok siya. May akda, title, and ang atin sa huli po ito. Dito po sa dulo ng ating volume. Okay? So dito, ano ang nakita natin? Ilalagay po sa loob ng panipi o sa quotation mark ang ating pamagat. Naka-italicize po dapat iyan. Pero dito baka nakalimutan lang i-italicize ang ating pamagat. Next, nakapanaklong ang, okay, dito, Felix Publishing House, EG Forum, yun po ang ating publisher. And then, ang Agosto 2010, ito po yung taon at petsa na nakapaloob po sa ating panaklong. And then, yung huli po, yung tono o volume at bilang ng issue. Mostly po sa mga periodika, ito yung mga makakapal na libro, may mga volume kasi po iyon. Okay? Again, hindi volume na malakas mahina. Volume po sa libro po. Okay? Next, pagka po APA, ihanay ang tatlong pangkat ulit. Meron po tayong may akda, pamagat, at tala ng publikasyon. Uunahin po natin dito ang ating apelido at susundan ng ating initials. Kung titingnan po ninyo, Del Rosario kanina, Del Rosario Mary Grace G. Ngayon sa ating APA format, meron na po tayong Del Rosario MDG. At ang taon po ay nakapaloob po sa ating panaklong. Okay, ayan o, uunahin, isusulat ang taon ng publikasyon sa loob ng panaklong. Itong 2010, isulat ng buo ang pamagat, isinulat ng buo. Paghihiwalayin ng tuldok ng tatlong pangkat ng impormasyon. Name, title, and then ang ating publikasyon. Okay po? So, dito, naka-italicize ang pamagat at periodical. Inilalagay din ang tono o volume at bilang ng issue at paghiwalayin ito ng kuwit. Meron naman po tayo dito, ginagamitan ito ng hanging indention. Okay, dito po kung titingnan ninyo, nakalimutan lang siguro i-italicize yung wikang Filipino, which is yung ating pong title ng ating libro. Okay, dun po ang ating journal or ang ating periodical. Pag naman po tayo ay naka-magazine, paano natin siya gagawin? Ito ang periodical para sa publiko. Ito yung sa ating sa journal. Ito naman sa magazine. Paano natin siya gagawin? Okay. Ito, surname, name. Nasa loob po ng ating quotation mark, ang ating title. Next po, ang publisher, Working Mom. And saan po natin, kailan po isinulat ito? October 2012, volume or tono o volume 107. Sa APA naman po, yung DAL, ito po ay ginamitan na ng DD. So, Bennett DD, 2012 October. So, ibig sabihin, nauna po ang ating taon at ang ating buwan sa ating title na Coming Clean na wala pong panipi. At Working Mom ang ating book and then 107 ang ating volume. Pag naman po sinabi nating pahayagan, ito ang periodical na araw-araw lumalabas. Meron po tayo sa Chicago, Vegas, Leafville. Publiko, kondisyon sa disqualification ni Pope, bandera, kung saan po natin kinuha to, 19 October 2015, volume o pahina, sa ating pahayagan, ito po ay ginagamitan na natin na pahina 2. Okay po, pag naman sinabi nating APA, Vegas L, kailan natin nakuha? Unahin ng taon, 2015, October, buwan, 19 yung petsa. Publiko kondisyon na sa disqualification ni Poe, yun ang ating title o ating pamagat. Bandera, doon natin nakuha sa pahina
2. So, yun po ang pinagkaiba-iba ng Chicago at APA format. Okay po, sana po ito po ay inyo naiintindihan. Next, di nakatalathalang sanggunian. Narito ang mga impormasyon na isasama sa bibliografiya kung ang sanggunian ay di nakatala. Number 1, may akda, pamagat, anyo ng manuskrito, tala tungkol sa pinagmulan ng lokasyon ng sanggunian, at petsa ng pagkasulat at manuskrito. So mostly ito yung mga impormasyon na talagang dapat nating hinahanap. Yung may akda, yung pamagat, yung publisher, yung pahina, diba? Yun ang dapat nating hindi nakakalimutan. So yun po, dun po natatapos ang aralin 9, ang bibliografiya. Okay, so may iba't iba dito kung paano kapag kukuha ka sa aklat, kung ikaw ay kukuha naman sa periodical, journal, magazine, at pahayagan. Ngayon, magtutungo po tayo sa aralin 10. Dito na po papasok ang ating group activity na inyo pong gagawin at ang kagrupo ninyo ay yung kagrupo ninyo sa PR. Okay, sa practical research. Doon, yun po ang magiging kagrupo po ninyo. So, ay sa ika-4 na linggo ang aralin 10, ang konseptong papel. Ang konseptong papel ay nagsisilbing panukala o proposal para maihanda ang isang pananaliksik. Ito ang kabuuang ideya na mula sa isang framework o balangkas na paksang bubuuin. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mananaliksik na mailahad kung ano ang mangyayari. Naibibigay rin ito sa kaalaman sa guro sa tutunguhin o direksyong ninanais ng mananaliksik para sa sulatin. Okay, sa inyong konseptong papel, again, sa inyo pong konseptong papel, yung pong inyong paksa ay nasa sa inyo po. Kung inyo pong gagamitin ang paksa na nagamit po ninyo sa PR o gagawa kayo ng panibagong paksa. Again, nasa sa inyo to kung kayo po ay gagamit ng paksang bago or yung paksa po ninyo sa PR. Okay lang naman kung yung sa PR din para makita na natin yung kabuuang konseptong papel. Pag po nabasa ko ito, makikita ko na yung pinakabuuang aral po ninyo. Okay, again, para uniform na lang, gawin na lang po natin itong inyong PR. Kung ano po yung paksa ninyo sa PR, syempre, ito po ay inyong tatagalugin. Ano po ba ang nakapaloob sa ating template ng konseptong papel ayon kay Constantino and Zafra 2000. Number 1, syempre, meron tayong paksa. Nakasulat dito ang tungkol saan ang gagawing pananaliksik. Lilimitahan ng paksa gamit ang tinutukoy na batayan sa paglilimita. Nasa sa inyo po ang inyong paksa. So, mostly kung ang paksa ninyo, procrastination sa grade 11. So, nalimitahan sa ating grade 11. Next, sa ating rasyonale, tinatalakay sa bahagi ito kung ano ang gustong matamo o matuklasan ng mga mag-aaral sa pananaliksik. So, napakadali nito. Ano ba ang gusto mong matamo? Ano ba ang gusto mong matuklasan? Ano ba ang gusto mong masagot? Doon po pumasok dito sa rasyonale. Mababasa rito ang kahalagahan at kabuluhan ng paksa. Meron po tayo ditong layunin. Siyempre, di ba, sa ating lesson, lagi naman tayo may objectives o layunin sa paggawa din ng konseptong papel. Layunin, dito mababasa ang tunguhin o hangarin ng mananaliksik batay sa paksa. Okay? Again, layunin, dito mababasa ang tunguhin o hangarin ng pananaliksik batay sa paksa. Tatalakayin sa bahagi ito kung ano ang gusto matamo at matuklasan ng mananaliksik. Ano ba ang gusto mong tuklasin? Ano ba ang objectives mo? Ano ba ang gusto mong tunguhin? Dito sa ating rasyonale, gusto din natin matuklasan. Dito sa nating rasyonale, gusto matuklasan ng mga mag-aaral sa mananaliksik, sa pananaliksik. Kaya po, inyo pong gusto or yung kahalagahan at kabuluhan ng inyong paksa. Pag naman po sinabing layunin, yung tunguin o hangarin ng ating pananaliksik. Okay? Ano ba ang gusto niyo matamo? Ano ba ang gusto niyo matuklasan? Maaari isulat ang mga ito ng paisahang pangungusap o patalatang pangungusap. Again, pwede po itong patalatang pangungusap o pwede rin naman itong paisa-isa dahil ito po ay layunin or objectives. Pag naman po sinabing metodolohiya o pamamaraan, inilala dito ang pamamaraang gagamitin ng pananaliksik sa pangangalap ng datos at sa pagsusuri ng nakalap na impormasyon. Ano po ba ang metodolohiya at pamamaraan ninyo? Paano nyo makukuha yung mga datos? Okay? Paano nyo makukuha?
Okay. So, ngayon, dito naman po sa ating metodolohiya, pwede nyo na pong ilagay dito yung inyo pong yung mga tanong o yung mga statement of the problem o yung mga gusto ninyong masagot sa inyong metodolohiya. Example, sa inyong pamamaraan, ano ba mostly yung pamamaraan na inyong gagamitin? Gagamit kayo ng survey questionnaire and para masagot ang ilan, yung mga katanungan. Ano yung mga katanungan? Dito nyo rin siya ilagay. Okay, sa inaasahang output o resulta, dito ay nilalahad ang inaasahang kalalabasan. Siyempre, resulta nga. Ibig sabihin, yung gusto mong kalabasan ng inyong pag-aaral. Maaaring magkaroon pa rin ng pagbabago ang inaasahang resulta sa pinal na papel batay sa kalalabasan ng pagkalap ng datos dahil sa patuloy na pangangalat. Again, dito po sa inaasahang output o resulta, you don't need na magpamigay na ng survey questionnaire dito. Gaya po na sinabi ko, inaasahan. Yung pong tinitignan, nilook forward yung kalalabasan. Hindi, pwede naman po, example, ang inyo pong inaasahang output o resulta ng procrastination ay hindi makatutulong. Pero yung palang dun sa ating pinal na papel o sa inyong research, ang procrastination pala, mostly pala, pag nagpo-procrastinate ang bata, ibig pa lang sabihin na matatalino bata. Dahil kahit isang araw lang o ilang oras lang, kaya na nilang sagutin. Depende po iyon sa inyong inaasahang output o resulta. So, ngayon, ito yung ating isasend ko sa GC natin ang ating magiging format. Ito po ang ating cover page. Ayan, kopyahin nyo na lang to, concept ng papel. Yung paksa ninyo, ilalagay po ninyo dito. Okay, pinasa kayo, binibigay Christine Edis Mote. You don't need to change this. Pag ipinasa Nina, pangalan ng miyembro na naka-alphabetical. Again po, naka-alphabetical, surname first. Surname first po sana. Next, May 2024. Kasi May 2024 nyo na siya ipapasa. Next, dito po ito po yung sinasabi ko, rasyonale, dito siya ilalagay, layunin, dito siya ilalagay, metodolohiya, inaasahang output o resulta. Pwede kayo mag-exceed sa 2 pahina. Pwede kayo mag-exceed ng 3 hanggang marami pa, as long as nandun nyo yung binabasa ko. Again, ito po yung konseptong papel, hindi naman po ito pahabaan. Mostly po sa ating rasyonale, gusto ko po sana concise. Ibig sabihin, kahit maikli o 2 paragraph lang ang bumubuo dito, kaya ko na pong maintindihan kung ano ang gusto nyo yung iparating. Sa layunin po, pwede pong bulleted, pwede naman po dito paragraph o patalata. Mas mainam po sana na bulleted para mas mabasa ko ng maayos at mas maintindihan ko yung mahalagang parte na gusto ninyo magkaroon ng objectives. Okay po. Again, nasa sa inyo po ito. Metodolohiya. Ano ang inyong pamamaraan? And then, sa inaasahang output, ano po ang inaasahan yung resulta sa inyong research. Okay, so ito lang yung inyong output. Dito nyo ilalagay, dito nyo lang siya ilapat. And again, pwede siya mag-exist sa 2 pages. And yun din po, ito na po mismo yung ating format. So, bali, yun lang, doon nagtatapos ang ating aralin 9 to 10. Okay po? So, yun lang po. And after po nitong ating video lesson, after nyo po mapanood, pwede na po kayong magsulat sa ating comment section sa ibaba para po sa inyong natutuhan na aralin 9 and aralin 10. Gagawin po ninyo ang ating konseptong papel sa ating susunod na araw, which is yung mamimit ko po ang ating HE ng Huwebes. Pwede nyo na po siyang gawin. At ang ating ICT sa ating Friday. Pwede nyo na siyang gawin dun. Okay? So again, ito po ay grupo. Maghati-hati po kayo. Yun lamang po at maraming salamat.